So kumusta mga boss? Welcome back na naman sa pinabagong video natin. So kumusta naman po? So nakita niyo na ba yung mga bill nyo sa kuryente? Kasi madalas tayo gumamit ng aircon. Ang tataas, no? Same sa akin yan. Lumalaki na yung bill ko kasi alam niyo naman, dumating na yung summer season, dry season na naman dito sa Pinas. Sobrang init. So kaya ayun, saktong-sakto yung video na to para sa inyo, lalo sa mga bagong nanonood dyan sa aking YouTube channel. So magbibigay ako ngayon ng 4 na brand ng aircon na pinakamatipid ngayon sa kuryente. This is a split type aircon po to, no? So hindi siya window type. So ito yung the best para may option kayo na mamili ngayon ng aircon. Kasi alam naman natin ako dito sa Pilipinas, sobrang taas ng sigil sa kuryente natin dito. So yung video na to para sa inyo to. I-start na natin. So dito yung i-discuss ko is lahat po to 1 horsepower na split type and then lahat din to inverter. So unahin ko na dito si LG. So yung bagong modelo na LG na yung HS09 APX3 which is 2025 modelo, 1 horsepower siya na dual inverter and then the same time meron siyang Wi-Fi. So bibilisan ko lang yung discuss ko kasi yung topic ko naman talaga is kung ano yung consumption na nakukonsume nito sa isang buwan. So ayun, the same time yung refrigerant po nito is R32 which is eco-friendly siya. So meron din siyang AI kilowatt manager na which is pwede mong ma-monitor and then ma-budget kung magkano lang yung gusto mong masingil sa kuryente. The same time meron siyang human detection sensor na kaya niya mag-detect ng presence saka ng absence ng tao, which is makakatipid din to. At the same time, meron siyang all cleaning na which is pagtulong siya sa indoor unit para mas malinis yung buga ng hangin or hindi siya mabaho. The same time, meron din siyang AI air. So, hindi ko na ito i-discuss kasi nagkaroon ako ng video regarding dito sa modelo na to. Panoorin nyo na lang dito. Yung sale price po nito is nasa 49,498. At ayun na nga, yung star rating nito is 6.40 which is sobrang taas po niyan. Yung wattage naman niya is nasa 630 po. Tapos yung monthly energy consumption niya as per DOE sa 9 hours na paggamit sa loob ng isang buwan which is 30 days is nasa 1,105 pesos. Which is nakadepende po to sa inyo. Kung mas mataas kayong gumamit sa 9 hours, malamang sa malamang mas tatas ng kahit papano yung singil sa inyo ng Meralco. Pero kung hindi naman kayo aabot ng 9 hours, kung mas mababa lang kayo gumamit ng aircon doon, malamang sa malamang, mas mababa dito yung makukonsume nyo. So yun yung pinakaunang diniscuss ko. Napakaganda nito. Nasa 1,105 lang. Isusunod ko na nga po pala dito sa Carrier. Yung modelo niya is yung 42CP009308. 1 horsepower po siya. Basic inverter, walang wifi. RT2 refrigerant, napaka-friendly rin na kanyang refrigerant. Tapos meron siya intelligent eye which is nakaka-detect din siya ng mga presence or absence ng tao sa loob ng kwarto. May follow me function and then active clean, so meron din siyang auto clean. Tapos yung condenser niya is Goldfin condenser. So okay na okay yon. Yung net price niya po is nasa 38,498. Yung star rating naman niya is 6.40. The same time yung wattage niya is pumapalo lang siya ng 560. Tapos, yung monthly energy consumption naman, as per DOE sa 9 hours ng usage siya for 30 days, is nasa 982 pesos lang. So, yung pala FYI lang, so yung singil kasi dito sa atin is nasa 13 pesos per kilowatt. So, napakadali po kasi mag-compute yan actually. Kung makikita mo dito sa monthly energy consumption niya, 75.60. Tapos, ita-times mo lang sa 13 yan. So, yun yung kakalabasan yan. 982 pesos lang yung magiging singil nyo sa kuryente pag ito yung gagamitin nyo. So yun yung pangalawa natin si Carrier. So tandaan nyo po yung mga boss para at least meron kayong matutunan kahit papano. Isusunod ko na nga po dito is si Panasonic. Siyempre Panasonic yan. Mawawala po ba sa listahan yan? Yung modelo niya is yung CSX U9AKQ. 1 horsepower basic inverter. So ito meron siyang Wi-Fi. Tapos ang kanyang refrigerant is R32 din po. Meron din siyang Nano X technology which is kaya niya maglinis ng mga harmful substance doon sa loob ng kwarto para malinis yung hangin doon sa paligid nyo. Tapos meron din siyang inside cleaning on demand. Actually yung technology nito para siyang auto clean din. So kaya niya maglinis ng indoor unit. So hindi ko na masyado i-discuss actually yung specs kasi yung i-discuss ko lang naman is kung magkano nga ba yung nakukonsume ng mga to sa kuryente. Tapos meron siyang AI Eco, tapos yung net price niya pagka-cash to is nasa 40,998. So yun yung presyo nito ni Panasonic. Tapos yung star rating niya is 6.26 which is mataas yun. Good yun sa mga split type. Yung wattage naman niya is nasa 640. Tapos yung estimated dito ni Meralco na monthly energy consumption niya is pumapalo siya ng 1,123 pesos. So ganun lang siya kababa.
And last but not the least, isusunod ko lang nga po si Daikin, which is sobrang ganda ng specs ni Daikin. Yung modelo niya is yung FTK Z25WBM, which is 1 horsepower din siya na basic inverter. Tapos King series po to. The same time, yung refrigerant niya is same lang halos sa kanila lahat. R32 refrigerant. Tapos with Wi-Fi din siya, hybrid cooling, tapos Wanda series. The same time, meron din siyang intelligent sensor, yun na kaya mag-sense sa mga tao sa paligid. Tapos yung net price niya is nasa 50,990. So medyo mataas lang. Medyo pricey lang siya versus dun sa mga ibang nabanggit ko. Yung star rating niya is napakataas, 7.24. Tapos yung wattage niya is nasa 455. And then yung estimated dito ng Meralco ng consumption niya sa kuryente sa loob ng isang buwan is nasa 798 pesos lang. So yun. So nakikita nyo lahat ng pinapakita ko dito sa video na to, may nakikita ko energy label. So actually, gumawa na ako ng video niyan before, tapos tinuro ko na rin kung paano mag-compute ng mga split type kung kayo ay bibili para hindi rin kayo masyadong madimuhan ng mga promoter, para on your part pa lang, so alam nyo nang mag-compute kung magkano nga ba to sa isang buwan pag ito binili kong aircon, kung magkano masisingil sa kuryente. So napakadali lang. Gaya ng sabi ko, kung nakikita nyo sa energy label, meron silang monthly energy consumption, which is sample nito is 61.425 kilowatt. So gagawin nyo, ito times 13 mo lang yan kung magkano yung singil sa inyo ng Meralco per kilowatt. Or kung 15 man yan, or kung 20 man yan, kung naka-submeter kayo. So, ganun lang, 61.425 times 13 mo, or 15, or etc. kung magkano sinisingil sa inyo. So, ganun lang po kadali. Which ito kasi, legit po to kasi, mismong si DOE po yung nag-test nito. 9 hours po yan, tapos naka-maximum din yung temperature, sabi natin 16 degrees Celsius, or nasa 18 degrees Celsius lang. So yun po. So sana meron kayo nagustuhan doon sa mga diniscuss ko, which is piling-pili lang po mga boss. Kung napansin nyo, wala ako ditong nilagay ng mga generic brand or China brand. So puro magagandang brand talaga to. Kasi ayaw ko nga naman na nagsishare ako ng mga modelo ng specs na yun nga. So possible kayong mahirapan sa service tapos sobrang tataas sa kuryente. So yung nabanggit kong apat na yon, si LG, si Carrier, si Panasonic, hindi si Daikin. Sobrang gaganda ng specs nila. Tapos ang bababa rin ng singil sa kuryente kasi sobrang bababa ng wattage nila and then yung monthly energy consumption. So yun lang mga boss. So kung may mga katanungan kayo, pwede naman kayo mag-comment dito sa comment section ko. Sasagutin natin yan at gagawin pa natin ng video. So sana kahit papano meron kong naitulong sa inyo. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, subscribe mo naman ako and hit mo na rin yung notification bell para lagi kitang updated sa mga bagong video na aking gagawin. Yun lamang mga boss. Peace out!